Pangangampanya ng mga tumatakbong senador para sa eleksyon 2025. Pag-iimbestiga ng DepEd sa di umanong presensya ng ghost students. Pagbaba ng presyo ng langis ngayong unang linggo ng Marso. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Metro Manila! Mula sa makabagong issue, kwento ng tagumpay. Lagi po natin tatandaan, ligtas ang may alam. And good morning, Philippines! It's showbiz time! Gandang araw! May pinapanood na isang salutang baryo man walang pumipili. At ito ang SMACBN, the Maryan Gazette. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Metro Manila! Mula sa puso ng bayan, atid namin ang pinakamainit na balita at makulay na kwento sa buhay sa SMACBN, the Maryan Gazette. Magsama-sama tayo sa isang makulay at masusing paglalakbay sa mga kaganapang bumabalot sa ating bansa. Mula sa makabagong issue, kwento ng tagumpay. Hanggang sa mga hamon ng araw-araw, kami po ang inyong gabay. Ako po si Selfina Alfaro. At ako po si Jenad Mangasil. At ito ang SMACBN, the Maryan Gazette, kung saan ang balita ay hindi lamang basta kwento kundi isang pagninilay sa bawat hakbang ng ating buhay. Narito ang mga unang balita. 70 araw na lamang bago mag-eleksyon 2025, nasa interes ng iba't ibang sektor ang isinulong ng mga kandidato sa pagkasenador sa pag-ikot nila ngayong araw. Sahod ng mga guro, binanggit ni Congresswoman Franz Castro sa isang paaralan sa Roa City. Paglaban sa karapatan ng mga kababaihan, inihiyag ni Senadora Pia Cayetano sa Batangas. Attorney Angelo de Alban na courtesy call kay Archbishop Jose Palma sa Archbishop Palace sa Cebu. Nanawagan si Senator Bato de la Rosa na suportahan ang laban kontra illegal na droga. Sa isang motorcade, nananawagan ng tulong medikal si Senador Bongo sa isang nasiksik na lola. Ang lola dinalaw sa ospital ni Willie Revillame na siyang nagpa-motorcade. Binigyang diin ni Manny Pacquiao ang halaga ng pamilya sa pag-unlad ng lipunan. Kinilala ni Senator Francis Tolentino ang papel ng mga kababaihan sa pamahalaan at lipunan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Noong ika-17 ng Pebrero, isinagawa ng Department of Education Central Office mula sa Pasig City ang isang pag-iimbestiga sa di umunong presensya ng ghost students na napapailalim ng isang senior high school student voucher program sa 12 pribadong paaralan mula sa 9 na dibisyon. Ang senior high school voucher program ay tumutulong sa mga kwalipikadong estudyante na magbayad para sa senior high school sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga voucher sa mga partisipanteng pribadong paaralan. Ang programa ay isang kolaborasyon sa pagitan ng DepEd at ng Private Education Assistance Committee. Ang DepEd ay patuloy na nagsasagawa ng masususing investigasyon sa mga kawani at opisyal na maaaring sangkot sa mga nabibilang na fraudulent activities na maaaring magresulta sa pagtatanggal ng partisipasyon ng isang paaralan sa masabing senior high school voucher program. We take these allegations seriously. Any form of misuse of public funds intended for critical education programs will not be tolerated. This investigation is a necessary step as we pursue the truth and hold accountable those responsible. Ulat ni Secretary Sonny Angara sa isyung ito. Kasunod nito, nagsagawa ang DepEd ng mga hakbang ng pag-aksyon, kabilang ang paghahanda para sa pagtanggal ng accreditation ng mga paaralan at pangangalap ng mga ebidensya laban sa mga responsable na individual. Samantala, tinitiyak ng DepEd sa publiko na magbigay ito ng kinakailangang tulong sa mga apektadong legitimate students upang matiyak ang kanilang patuloy na edukasyon ng walang anumang problema. Inuulit din ng kagawaran ang kanilang pangako na palakasin ng mga mekanismo ng mga pagproproseso upang maiwasan ang mga katulad na insidente sa hinaharap. Alamin naman natin ang ulat ng panahon ngayong umaga sa Weather Now with Patrick Dugan. Maraming salamat, Selfie. Magandang umaga mga kababayan. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies. Ito po yung mainit at palisang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko at nakaka-apekto po siya sa buong bansa. Wala rin po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa mga susunod na araw ay inaasahan po natin na unti-unti po ulit mararamdaman yung northern monsoon o hangin. Ngunit inaasahan po natin na makaka-apekto lamang siya dito sa may bahagi ng northern ozone na magpapatuloy pa rin yung mainit na panahon na lalaking bahagi ng ating bansa na may posibilidad ng mga isolated thunderstorm pagdating sa hapon o sa gabi.
Para po sa nag-iilagay ng panahon ngayong araw dito po sa Luzon, patuloy na rin ang mainit na maliwanag sa panahon, especially pagdating ng tanghali at may mga posibilidad lamang ng mga panandaliang pagbuhos ng ulan, dulot ng mga isolated thunderstorm na may madalas na nararanasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po para sa piling syudad dito po sa Luzon. Malawag po ay maglalaro mula sa 23 hanggang 31 degrees Celsius. 23 degrees Celsius maximum temperature inaasahan ngayong araw dito sa Tuguegarao. At sa pagbuhat naman ang temperatura sa Baguio ay maglalaro ng 17 hanggang 25 degrees Celsius. For Metro Manila area, 34 degrees Celsius maximum temperature na inaasahan natin sa Tagaytay at Legazpi ay maaaring umabot ng 32 degrees Celsius. Kahapon, ito po yung mga areas kung saan naitala ang pinakamataas na record heat index. For Metro Manila, naitala pong highest heat or yung heat index na umabot ng 38 degrees Celsius. At yung pinakamataas na naitala sa San Jose, Occidental Mindoro, pati rin sa Piling Carolina Sur, umabot ng 43 degrees Celsius. Kasunod po niya dito sa mga ilang syudad or ilang probinsya ng Bicol Region, diyan po sa Legazpi City, Albay, pati rin po sa Virac, Catanduanes, yung heat index po ay nearly by 43 degrees Celsius. Samantalang ngayong araw naman po sa ating forecast for Metro Manila, yung heat index po natin maaaring umabot ng 39 degrees Celsius. Para po sa pinakamataas, maaaring may tala ngayong araw. Buong bansa at same areas lamang po, degrees Celsius index. Maaaring maranasan sa Legazpi City, Albay, Gira, Catanduanes, pati na rin sa Piling Marina Sur. At 42 degrees sa ating sa San Jose, Occidental Mindoro. Doble ingat po sa mga kababayan. Magbakal po tayo ng payong. Lalabas po ng bayan sa ating manatiling hydrated ngayong araw. Sunrise po natin ngayong araw ay 6:11 AM at sunset naman ay 6:05 AM. Lagi po natin tatandaan, ligtas ang may alam. Ako po si Patrick Dugan at ang buhay ay weather lang. Maraming salamat po. Narito ang pinakahuling balita tungkol sa ekonomiya ng ating bansa. Isang magandang balita para sa mga motorista at mamimili. Ngayong unang linggo ng Marso, nagkaroon ng pagbaba ng presyo ng langis. Para sa buong detalye, nasa linya natin si Benjo, ang ating field reporter. Maraming salamat, Jenat. Narito ako ngayon sa isang gasolinahan sa Maynila, kung saan inaasahang mararamdaman ng mga motorista ang epekto ng rollback sa presyo ng langis. Bumaba ng 90 cents kada litro ang presyo ng gasolina, 80 cents naman kada litro ang ibinaba ng diesel, at 1 pesos and 40 kada litro naman ay ibinaba ng kerosene. Ang pagbaba ng presyo ay dulot ng mas mababang demand sa pandaigdigang merkado at paggalaw ng presyo ng crudo sa world market. Makakasama natin ngayon ang isa sa mga motorista rito. Sir, magandang araw. Anong masasabi niyo sa rollback ng presyo ng langis ngayong linggo? Ang masasabi ko lang ay malaki po ang naitulong nito sa atin. Lalo na sa pang-araw-araw na gasolina. Ramdam po namin ang epekto ng pagbaba ng presyo ng gasolina. Sana magtuloy-tuloy ang ganitong rollback. Maraming salamat po. Ngayon naman makakausap natin ang isang negosyante na gumamit ng delivery services para sa kanyang negosyo. Magandang araw. Ano ang epekto ng rollback na ito sa inyong negosyo? Isang magandang balita po ito para sa amin kasi mababawasan po ang gasto sa transportasyon. Sana hindi ito panandaliin lang at mas bumaba pa ang presyo sa susunod na mga linggo. Maraming salamat po sa inyong oras. Malinaw na may direktang epekto sa iba't ibang sektor mula sa transportasyon hanggang sa maliliit na negosyo ang rollback na ito. Balik sa iyo, Jenad! Muli, ako si Jenad at ito ang inyong balitang naghatid ng katotohanan. Magtungo naman tayo sa mga kasalukuyang kaganapan sa showbiz. Ito ang inyong tagaulat, Micah Navarro, para sa Showbuzz. Thank you, Janad, and good morning, Philippines. It's Showbuzz time! Guess what? The Miss Universe Philippines 2025 has officially kicked off! That's right, the sparkling journey to find the next queen has begun. Just a few weeks ago on February 15th, we met all the amazing ladies who will be competing. And now, they have released their final headshots. Wow, look at them. They're all so beautiful and confident. You know, looking at these pictures, it's clear that this year's competition is going to be super exciting. We've got a fantastic group of ladies, and some of them have even been in pageants before. That means they're super experienced and ready to shine. We can't wait to see what challenges they'll face and who will be crowned the next Miss Universe Philippines 2025.
Stay tuned for more updates because this is one pageant you won't want to miss. We're ending the buzz with a moment of pure Filipino pride. The Philippines has just captured another international crown. Diamante has been crowned Reina Hispano-Americana 2025. Miss Filipinas! Just look at that. Diamante absolutely dazzled on the stage in Bolivia. The coronation night held this past Monday, February 10th, Manila time, saw her rise to the top, beating out a field of incredibly talented women. Her poise, her elegance, and her radiant personality truly shone through. This victory is a testament to Dia's hard work, dedication, and unwavering support of her team and our entire nation. She represented the Philippines with such grace and pride, and we couldn't be more thrilled. This is another incredible achievement for the Philippines in the world of international pageantry. We extend our warmest and most heartfelt congratulations to Diamante, Reina Hispano-Americana 2025. We'll be following her journey closely and bringing you more on her homecoming and her plans as the new Reina Hispano-Americana. But for now, let's all take a moment to celebrate this fantastic win. Back to you, Selfie and Jenna. Thank you! At dito nagtatapos ang ating mga balitang hatid sa inyo ng SMA-CBN The Marian Gazette. Patuloy po naming susubaybayan ang mga pangyayari sa ating komunidad at buong bansa upang maiparating sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Hanggang sa muli, ako po si Selfina Alfaro. At ako po si Janet Mangasil, Nag-uulat mula sa SMA-CBN. Mag-ingat at magandang umaga sa inyong lahat.